At ayan mga ka-crypto, balitang XRP po tayo ulit sa video na ito. At ayon po sa ating pinakaunang balita dito ay someone just opened a massive $3.34 million long on XRP. What is happening? Ayan, sa magulo at mabilis na mundo ng crypto, minsan ay sapat na ang isang trade para magbago ang ihip ng hangin. Ngayon, niyanig po ang XRP market ng isang hindi kilalang whale ang nag-execute ng isang dambuhalang leverage long position. Pinag-uusapan na ngayon ng mga traders kung ano ang ibig sabihin nito para sa malapit na kinabukasan ni XRP. Ito ba ay senyales ng matinding kumpiyansa o isang delikadong pusta na pwedeng magdulot ng malaking liquidation? Kaya pag-usapan po natin ang bawat detalye ng multi-million dollar trade na ito. Ayon po sa crypto commentator na si Saif, ang whale na ito ay nagbukas ng isang matinding massive $3.34 million long position kay XRP. Pero heto ang mas matindi. Ang trader ay gumagamit po ng 104% margin usage. Ibig pong sabihin, halos lahat ng kanyang available capital ay nakataya sa bet na ito. Sa sobrang taas ng leverage, wala nang room for error ang trade na ito. Mayroon na lang siyang $193,000 na equity bilang caution o proteksyon. Sa madaling salita, kapag sa XRP ay bumagsak ng bahagya sa ilalim ng $1.37, pwedeng matrigger ang liquidation. Kapag nangyari po yun, mawawala ang buong stake ng trader at pwedeng lalong bumagsak ang presyo dahil po sa sunod-sunod na forced selling. Ang ganitong klase ng high leverage position ay parang double-edged sword. Kung sa XRP ay biglang mag-rally, ang trader ay makakakuha ng napakalaking kita na lampas sa normal na galaw ng market. Ngunit sa kabilang banda, napakadelikado nito kapag nagkaroon po ng biglaang price drop. Sa kasalukuyan, sa XRP po ay nagtitrade sa paligid ng $1.37 matapos po ang ilang linggong pagiging volatile nito. Ang trade na ito ay nagpapakita ng isang clear bullish conviction. Ibig sabihin, may isang malaking player na naniniwala na ang susunod na galaw ng XRP ay paitaas. Kadalasan ang ganitong kalaking posta ay nakakakuha ng atensyon ng ibang mga traders na minsan ay nagiging sanhi ng domino effect sa market. Kung maraming susunod sa whale na ito, baka makakita po tayo ng matinding momentum paitaas. Sa kabila po ng ingay, sa kabila po ng igay ng trade na ito, kailangang tingnan din natin ang mas malawak na kalagayan ni XRP. Nahaharap po si XRP sa iba't ibang pressure, kabilang na po ang macroeconomic news at saka regulatory sentiment. Pero sa gitna ng lahat ng ito, nananatiling steady ang interest ng mga institutions. May mga spot ETF inflows at sinusukat na accumulation na nagpapakita ng mga long-term investors ay nakikita pa rin ang value ng XRP sa kasalukuyang presyo. Ang bawat galaw ng presyo ngayon ay critical, hindi lang para sa mga day traders kundi pati na rin sa mga holders. Ang $3.34 million long na ito ay isa lamang halimbawa kung paano ang mga high stakes positions ay pwedeng mag-impluensya sa short-term price action habang sumasalamin sa tiwala ng mga investors sa muling pagbangon ni XRP. At ayan, narito naman po ang aking opinyon tungkol dito. Para po sa akin, ang trade na ito ay isang paalala. Paalala sa crypto. Laging magkasama po ang oportunidad at panganib.
Ang whale na ito ay tumaya ng milyon-milyon dahil naniniwala siya na ang $1.37 ay ang bottom o ang launchpad ni XRP. Kaya ang aking opinyon ay napakadelikado po ng 104% margin usage at hindi ito para sa mga mahihina ang loob. Kung sa XRP ay mag-hold sa support na level na ito, ang whale na ito ay magiging bayani sa mata ng mga bulls. Pero kung mabigo ang support, magsisilbi itong babala sa lahat tungkol sa panganib ng sobrang leverage. Kaya bantayan po nating mabuti ang $1.37 na price level dahil ito po ang magdidikta kung magiging matagumpay ang dambuhalang pustang ito o kung magiging bahagi lang ito ng liquidation data. At ayan naman po ang ating sunod na balita dito. At ang sabi rito ay, man who prophesied XRP winning in the lawsuits drops fresh bombshell statement on Ripple CEO. Yan, sa mundo po ng finance, bihira tayong makakita ng pagkakataon kung saan nagsasama ang mga vision at ang seryosong usapin ng batas. Ngayon, niyanig po ang mundo ng crypto ng isang bombshell statement mula sa kilalang visionary na si Brandon Biggs. Si Biggs na dati nang nagpropesiya ng pagkapanalo ng XRP sa mga lawsuits at nagbigay ng mga prediction tungkol kay President Donald Trump ay may bagong pasabog tungkol kay Ripple CEO Brad Garlinghouse. Ano nga ba ang nakita niya sa kanyang vision? At paano ito makakaapekto sa ating hinihintay na regulatory clarity? At ayan, sa isang video po na kumakalat ngayon sa X, inilarawan ni Biggs ang isang matingkad at simbolikong eksena. Nakita niya raw si Brad Garlinghouse at ang isang racket na pilit na pinipigilan ng mga makapangyarihang bankers gamit ang mga lubid. Para kay Biggs dito, ang vision na ito ay isang metaphor. Yan, metaphor po ng kasalukuyang laban ni XRP. Inilalarawan po nito ang pagnanais ng mga traditional na financial institutions na kontrolin ang pag-akyat ng innovation. Habang si Brad Garlinghouse ay handa na para sa pag-abante, tila naghihintay pa rin siya ng hudyat para tuluyang mapatid ang mga lubid na humahawak sa paglipad ni XRP. Bagamat ang mga ganitong vision ay puno ng simbolismo, hindi maikakaila na tumatama ito sa emosyon ng mga investors na matagal nang naghihintay na makawala sa XRP mula sa mga regulatory barriers. Ngunit sa likod ng mga vision na ito, mayroong isang napaka-totoong piraso ng batas na kasalukuyang niluluto sa Washington. At yan po ay ang Digital Asset Market Clarity Act. Ayan, ang Digital Asset Market Clarity Act o HR 3633 ang magiging susi para matapos na ang maraming taon na kalituhan sa crypto regulation sa Amerika. Matapos po itong makapasa sa House of Representatives noong 2025, kasalukuyan itong naghihintay sa Senate. Ang layunin nito, malinaw na tukuyin kung aling assets ang ituturing na securities at alin ang mapupunta sa ilalim ng commodities. Si Brad Garlinghouse mismo ay nagpahayag ng kanyang optimism. Ayon sa kanya, mayroong 90% chance na maging ganap na batas ito pagdating po ng April 2026. Binigyang diin po niya na hindi na pwedeng manatili sa limbo ang industriya. Para kay Brad Garlinghouse, ang malinaw na rules ay mas mahalaga kaysa walang katapusang legal na pakikipaglaban. Ang March 1 deadline para sa pagresolba ng mga disputes sa batas na ito ang magiging mitsa kung matutuloy ba ang inaasahang paglipad ni XRP. Ngayon ay ano nga ba ang ibig sabihin ng clarity
para kay XRP. Kapag naisa batas ang Clarity Act, formal ng makukodigo ang oversight lanes. Ibig sabihin, ang mga pension funds, malalaking bangko at asset managers na dati ay takot pumasok dahil po sa legal ambiguity ay magkakaroon na ng kumpiyansa na yakapin si XRP. Kapag formal na pong kinilala si XRP bilang isang digital commodity at hindi po security, lalong guguho ang mga harang sa pagitan ng traditional finance at saka blockchain. Magbubukas ito ng bagong liquidity at mas lalong magpapatatag sa papel ni XRP bilang bridge asset sa global liquidity networks. Kaya ang vision po ni Biggs tungkol sa pagkaputol ng mga lubid ay tila nagtutugma sa potensyal na epekto ng batas na ito sa market. At eto naman ang aking opinyon tungkol dito. Ang aking pananaw po sa mainit na balitang ito ay madalas na ang katotohanan ay mas kakaiba pa kaysa sa fiction. Bagamat ang mga propesiya po dito ni Brandon Biggs ay maaaring ituring ng iba na simbolismo lamang, ang timing po nito sa pagdating ng Clarity Act sa April 2026 ay hindi dapat baliwalain. Si Brad Garlinghouse ay tila kampante na sa kanyang baraha at ang 90% confidence level po niya ay isang malakas na signal sa market. Ang laban po ni XRP ay hindi lang laban para sa isang token, kundi laban para sa kalayaan ng buong crypto industry laban sa mga lumang sistema. Kaya ang rocket ay lilipad lang kung ang pundasyon ng batas ay sapat ng matibay para suportahan ito. Ang April 2026, ito po ang buwan na dapat po nating bantayan lahat. At ayan ang sabi naman sa ating sunod na balitang ito ay XRP just flushed all the weak hands. Analyst says it's time to go up. Minsan kailangan muna ng matinding pagsubok bago ang tunay na pag-unlad. At ngayon, ang naging ultimate test para sa mga holders ng XRP. Sa gitna ng malaking price swings at crypto volatility, maraming speculative traders ang napilitang lumabas sa kanilang mga position. Pero ayon po sa mga analyst, ang cleansing moment na ito ay isang hudyat na ang mga strong hands na lang ang natitira sa market. Handa na ba sa XRP sa isang imminent rebound matapos i-flush ang mga weak hands? At ayan, pag-usapan po natin ang nangyaring flush. Ayon po sa crypto analyst dito na si Steph is Crypto, si XRP ay katatapos lang magpakita ng isang phenomenon kung saan ang mga over-leverage at short-term holders ay tuluyan ng nag-exit. Nitong nakarang buwan, bumagsak sa XRP ng halos 30% at sinubukan po ang lows malapit sa presyong $1.11. Marami po ang nagpanik, pero ang mass sell-off na ito, particular po sa derivatives market, ang nag-alis ng tinatawag na speculative noise. Sa katunayan, noong Black Monday event, mahigit $775 million sa XRP leverage ang sapilitang na-liquidate. Bagamat nakakatakot itong tignan sa chart, ito po ang naglinis sa market structure para mas maging balanse at handa sa muling pag-akyat. Ngayon ay hindi lang ito basta hula dahil kinumpirma ito ng on-chain indicators. Yan, ang NUPL chart ng Glassnode ay nagpakita po na pumasok sa negative territory ang profit loss ng XRP. Isang classic sign ng market bottom o capitulation. Pero heto po ang twist. Habang nagpapanik ang mga retail traders, si XRP ay nakakuha ng matinding suporta mula sa mga institusyon.
Sa parehong period ng pagbaba ng presyo, mayroong $1.2 billion na spot ETF inflows ang pumasok sa mga XRP-based products. Ibig sabihin habang binibitawan ng mga weak hands ang kanilang mga holdings, ang mga dambuhalang institution ay busy sa pagbili ng dip. Ang contrast na ito sa pagitan po ng retail panic at institutional demand ang nagpapatunay sa underlying resilience ni XRP. Dahil wala na ang mga speculative pressure mula sa mga over-leverage traders, ang market ni XRP ngayon ay mas healthy kumpara noong bago ang February downturn. Ang kombinasyon ng malinis na market at tuloy-tuloy na inflows ang gumagawa ng environment na pabor sa muling paglago. Sabi nga ni Steph, ang ganitong kondisyon ay madalas na sinusundan ng malalakas na upward moves. Dahil mas kakaunti na ang mga biglaang liquidations na pwedeng humila sa presyo pababa, mas nagiging stable ang platform ng XRP para sa susunod na bullish cycle. Ang pundasyon ay nailatag na. Ang kailangan na lang ay ang momentum para ituloy ang laban. Ngayon ay narito na po ang aking opinyon naman tungkol dito. Yan, ang bawat shakeout ay isang regalo para sa mga may mahabang pasensya. Si XRP ay dumaan sa apoy noong February, pero lumabas siyang mas matatag dahil ang mga natira sa network ay ang mga investors na may tunay na conviction. Ang pagpasok po ng $1.2 billion mula sa mga institution ay hindi po biro. Ito ay isang malakas na boto ng tiwala na ang presyong $1.11 ay isang steal. Maring masakit makita ang 30% drop. Pero kung titignan mo ang on-chain signals, hindi lang ito basta sentiment. Gaya nga ng sinabi ng analyst dito na si Steph is Crypto, it's time to go up. Ayan. Ang tanong, kasama ka ba sa mga matitibay na kamay na mag-i-enjoy sa susunod na rally? Yan, sabi naman sa ating kasunod na balita dito ay every XRP holder and supporter should be asking Ripple this question. Sa mundo ng cryptocurrency, madalas magbanggaan ang pangako at ang aktwal na performance sa market. Sa XRP ay matagal na nating nakikitang sentro ng mga usapang ito. Sa kabila ng mga dambuhalang partnerships ni Ripple, matitinding payment infrastructure at mga legal na panalo nito, marami sa mga holders ang napapakamot na lang ng ulo. Ang tanong po ng marami, bakit hanggang ngayon hindi pa rin nalalagpasan ni XRP si Ethereum pagdating po sa market capitalization at mas malawak na adoption? Ngayon ay meron pong isang matapang na boses sa crypto community ang humahamon sa ating lahat na itanong ito ng diretso. At ayan, ang crypto commentator po dito na si Amonex ay naglabas ng isang seryosong pahayag. Hinimok niya ang mga supporters ng XRP na harapin ang katotohanan. Ang agwat sa pagitan ng mga nakamit ni Ripple at ang kasalukuyang position ni XRP sa market. Ayon sa kanya, kung ang mga partnerships at technological advancements ni Ripple ay tunay na nagtatranslate sa influence at adoption, dapat ay matagal na niyang na-flip or naunahan itong si Ethereum. Masakit pakinggan para sa ibang mga holders, pero ito ang realidad na nakikita ng marami. Pinapanood natin si Ripple na selyuhan ang mga deal sa mga malalaking bangko, fintech companies at institutional investors sa buong mundo. Pero heto pa rin si Ethereum, kampanting nakaupo sa kanyang dominanting second place position sa crypto market. Bakit nga ba tila may disconnect sa pagitan ng corporate success at token value?
Huwag po nating kalimutan na si Ripple ay hindi po tumitigil sa paggawa ng kanyang marka. Ang kanyang flagship network sa RippleNet ay patuloy na nagpapadali ng mas mabilis at mas murang cross-border settlements. Sa katunayan, mahigit 300 financial institutions na ang kapartner ni Ripple. Kabilang ang mga higanting tulad ng Santander, SBI Holdings at BNY Mellon. Bukod pa rito, ang pagkapanalo ni Ripple sa kanyang kaso laban sa SEC noong 2025 ay nagbigay ng malinaw na regulasyon. Ito ang nagbukas ng pinto para sa mga XRP-based financial products gaya ng mga ETF. Ang mga legal at corporate achievements na ito ay patunay na si Ripple ay seryoso sa kanyang strategic progress. Kahit na hindi pa ito lubos na nasasalamin ng market price ni XRP sa ngayon. Habang si XRP ay nakatutok sa payments at settlements, si Ethereum naman ay nakabuo ng isang napakalawak na ecosystem. Si Ethereum ang tahanan ng libo-libong decentralized applications o dApps, DeFi protocols at mga NFTs. Ang developer community ni Ethereum ay di hamak na mas malaki na siyang nagtutulak ng tuloy-tuloy na innovation. Ang malawak na adoption na ito, kasama ang iba't ibang utility bukod sa payments, ang tumutulong kay Ethereum na mapanatili ang kanyang position at hatakin ang interes ng parehong institutional at saka retail investors. Ito ang hamon para kay XRP. Ang mapatunayan na ang kanyang core use sa finance ay sapat na para tumbasan o higitan ang malawak na network effects na mayroon si Ethereum. At ayan, narito na po ang aking opinion naman tungkol dito. Ang punto po ni Amonex ay isang malagang wake-up call. Ang strategic partnership at technological milestones ay magandang pakinggan, pero hindi ito otomatikong nagre-resulta sa market dominance. Ang tunay na tagumpay ng XRP ay hindi lang dapat sinusukat sa dami ng mga announcement ng deals, kundi sa aktual na liquidity at ecosystem impact na nililikha ng mga ito. Kaya ba ni XRP na gamitin ang infrastructure at legal clarity ni Ripple para tuluyang habulin si Ethereum? Ang mga holders ay may karapatang maging mapanuri sa mga metrics na tunay na tumutukoy sa long-term success. Ang crypto landscape ay patuloy po na nagbabago at ang mga tunay na winners ay ang mga project na kayang i-convert ang kanilang corporate potential tungo sa aktwal na malawakang paggamit ng kanilang token. At ayan, narito na po ang ating panghuling balita sa video na ito. At ang sabi rito ay Game Designer. XRP could become best performing fund in history. And here's how. Sa buong kasaysayan po ng Wall Street, marami na tayong nakitang malalaking fund launches. Pero tila may isang asset na handang burahin ang lahat ng record na ito. Ngayon ay usap-usapan po ang pahayag ng crypto expert na si Chad Steingraber tungkol po sa potensyal ni XRP. Ayon sa kanya, walang anumang ETF sa kasaysayan ng market ang nakagawa ng 5 times return sa loob lang ng unang taon nito. Pero kung sa XRP ay tatama sa $10 ngayong taon, opisyal na siyang magiging best performing fund sa buong mundo. Paano nga ba ito mangyayari? At ayan, balikan po natin ang naging takbo ng presyo. Mula po sa lows na 0.48 noong September 2024, sa XRP ay humataw po ng 500% surge hanggang sa lumampas ito ng $3. Matapos po ang ilang sideways trading noong 2025, muling uminit ang makina ni XRP at naabot ang peak na $3.66 noong July.
Siyempre, hindi po laging paitas ang laro. Pagkatapos po ng peak na ito, pumasok sa XRP sa isang consolidation phase, isang narrow range kung saan tila nagpapahinga ang presyo. Noong huling bahagi po ng taong 2025, nakita natin ang dahang-dahang pagbaba at pagtest sa support levels sa paligid po ng presyong $2. Pero kahit ganito, nananatiling steady ang trading volume. Pagdating po ng early 2026, nag-stabilize ang presyo ng XRP sa paligid ng $1.44 na nagpapakita na tapos na ang bentahan at handa na muli para sa accumulation. Ngayon ay dito na po pumapasok ang tunay na game changer. Ang US Spot XRP ETF. Mula nang i-launch ang mga ito noong November 2025, hindi po tumigil ang pagpasok ng pera. Sa katunayan, mabilis nitong nalampasan ang $1 billion mark sa assets under management. Pagdating po ng early 2026, umabot na po sa humigit kumulang $1.3 billion ang total inflows. Kahit may mga maliliit na outflows habang nagmamature ang market, nananatiling matatag ang tiwala ng mga investors. Ang ETF structure na ito ang nagbigay ng regulated na pintuan para sa mga institutional at saka retail investors. Ipinapakita nito na mas malalim na ang tiwala ng mga taga Wall Street kay XRP bilang isang formal na investment vehicle at hindi na lang ito basta speculative token sa gilid-gilid. Ngayon ay ano nga ba ang ibig sabihin ng $10 para kay XRP? Bagamat nag-trade lang siya sa range na $1.3 hanggang $1.9 nitong early 2026, nanatiling matibay po ang kanyang base of support at liquidity. Binigyang diin ni Stain Graber na ang pag-akyat patungong $10 ay hindi lang basta price increase, kundi isang historical event. Kung ikukumpara ito sa kahit anong fund na na-launch sa Wall Street, ang ganitong klasing galaw sa loob ng unang taon ng isang ETF ay hindi pa nagagawa kailanman. Dahil sa kasalukuyang market structure at tuloy-tuloy na pagpasok ng kapital, ang mga kondisyon para sa price expansion ng XRP ay mas lalong tumitibay. Ang pasensya ng spot ETF ang nagsisilbing gasolina para mapanatili ang demand na kailangan para maabot ang target na ito. At ayan, narito na po ang aking opinyon tungkol dito. Ang nakikita po natin kay XRP ngayon ay ang tinatawag na calm before the storm. Ang pagpasok po ng bilyong-bilyong dolyar sa ETF habang ang presyo ay tila tahimik ay isang klasikong senyales na ang malalaking pondo ay dahang-dahang kinukuha ang supply. Ang $10 target ay maaring magmukhang malayo para sa iba. Pero kung titignan po natin ang kasaysayan ng Wall Street at ang utility ni XRP, ito ay isang mathematical possibility. Si XRP ay hindi na lang nakikipagkompetensya sa ibang mga kripto. Nakikipagkompetensya na po siya sa pinakamalalaking funds sa buong mundo. Ang tanong na lang ay kung gaano kabilis tatakbo ang market kapag nagsimula na ang tunay na breakout. Sa huli, ang pagiging best performing fund in history ay isang titulong tila nakatadhana na para kay XRP. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panunood.